Tingnan na. Hop! Ayan! Kamusta ka na, tay? Iin natin kasi yung kapatid mong isa doon, damihan mo, kain mo, ha? Kain na? Malapit nang matapos yung bahay mo. Nakita mo na ba? Ayan. Hello po. Boss, salamat. Hello. Teka, pasok muna ako punta muna ako kay tatay. Oo. Uy! Ala, baha na nga. Akong plato nyo. Hop! Tingnan na. Hop! Kumusta ka na, tay? Kumusta ka na? Naligo ka na nakaraan? Naligo na. Oh, naligo ka na. Oh, very good naman. Ito, nagdala akong pagkain. Kain ka? Oo. Dito ka, upo ka dito. Yan, magtsinelas ka. Ayun. Dapat palitan tong tsinelas ni tatay. Teka lang, ha. Kuha akong plato. Kumain ka na ba? Hindi pa. Ay, hindi pa. Oh, yan, sakto. 12:30. No? Nangangati ka na naman, Oh, pero naligo ka na. Dapat maligo ka ulit ngayon. Pwede ba pagkatapos kumain, maligo ka? Oo. Yan. Ay, ano to? Kaya mo ubusin to? Hatiin lang muna natin. Pagka kulang, saka natin lagyan. Ulit. No? Binili ko yung paborito mong ulam. Andoks. Ayan, no? Sarap. No? Hopya. Hatiin natin kasi yung kapatid mong isa doon, pakainin din natin, no? Ayan. Sabihin ko, ipagay ka. Ha? Hindi, sige lang. Huwag mo ko alalahanin. Kain ka lang. Ayan. O, sige. Kain ka muna. Damihan mo, kain mo, ha? Mag-aalauna na eh. Hindi ka pa kumakain, no? Ano oras ka kakain? Sana. Ay, may sauce. Saan na yung sauce? Ito. Ano tinidor? Mabuti, medyo nilinis-linis na rin ng konti yung higaan mo dito, no? Dati talaga, nung unang punta ko dito, ang kalat. Hindi ko Teka lang. Ayan, lagyan kong sauce, tay. Ay, para masarap, no? Sige lang, kain ka lang. Launa na. Ayan, so mga kabarangay, si Tatay Renato po, dinalahan po natin siya ng pagkain. At sakto po, kasi pagdating namin, ito, time check, alauna na po ng hapon, pero tinanong ko po kung nagla-lunch na po siya, makain. Kaya sakto-sakto mga kabarangay, sa pagdalaw namin kay tatay, binilhan ko po siya ng pagkain. Kasi po inaalagaan natin siyang hindi magutuman para manumbalik
ang kanyang dating katinuan. Kasi nga po mga kabarangay, si tatay po, siya po yung ating siya po yung mga kabarangay, humihingi ng saklolo ang kanyang mga kamag-anak dahil siya po nagkulong lang po dito. Dati po siyang namumuhay ng normal, pero nung nagkaroon ng girlfriend, hanggang sa siya po ay iwanan ng kanyang girlfriend, tuloy-tuloy na po yun na doon na nagsimula na siya po ay na-depress hanggang sa nagkulong na siya. Ilang taon na po siyang nandito sa likod bahay sa kamarin na ito, Kamalig. Nagkulong na po siya mga kabarangay hanggang sa nawalan na siya ng katinuan. So sabi nga ng mga kapatid niya is na-depress daw po sa pagkawala ng kanyang girlfriend. So siya po yung ginupitan natin, pinaliguan natin. Tapos eto mga kabarangay, nalaman namin na itong kinatitirikan ng bahay niya is may nakabili na. So papaalisin na siya dito at napagkasunduan nga po ng Daddy Frankie na pagawan siya ng bahay. So malapit na pong matapos yung bahay niya doon, kaya ginagawa natin, pakainin lagi si Tatay Renato para manumbalik po at pagka natapos na yung bahay niya, pag-isipan natin kung anong gagawin, kung pa-check natin siya, sana bumalik ang dati niyang katinuan. Ayan. So Tay, okay ka lang? Kain lang ha. Damihan mo yung pagkain mo. May sabaw dito, Tay. No? Lagay ko sa Man, palagay nga sa bowl. Hingi kang bowl. Nag-almusal ka ba kanina? Hindi pa. Ay, hindi pa. No. Almusal, tapos lunch, wala pa. Ano oras ka kakain? Alam. Hindi mo alam. Baga, dito alam ko ang oras na. Hindi mo rin alam. Ming, baba ka muna, Ming. Baba. Paano pag hindi pa dumating si Daddy Frankie, hindi ka pa kakain? Kawawa ka naman. Lalo kang hindi gagaling. Ito ay sabaw. Yan. Basta pag may kain ka lang ng kumain, ha? Malapit nang matapos yung bahay mo. Nakita mo na ba? Oo. Maganda? Maganda. Wow, salamat sa Diyos. Lilipat ka na doon, no? Pag natapos na. Nagustuhan mo ba yung bahay? Pintura na lang kulang nun, no? Kaya konting gamit. Bibili tayo ng mga gagamitin mo. Ito pa. Kain ka madami para para gumaling ka na. Bigyan natin si Mingming. Mingming. Ito pa. Gusto mo pa ng kanin? Busin mo yung kanin, ha? Lagyan natin ng sauce. Lagyan natin ng sarsa. Yun. Yan, higop ka sabaw. Kunting tiis na lang, Tatay Renato, ha? Pagka nagawa na yung bahay, papa-check up tayo, ha? Sana manumbalik na yung dati mong pag-iisip, no? Para maging makapamuhay ka na ng normal, Huwag ka nang magkukulong sa bahay, Labas-labas ka rin, magpahangin ka. May pagkwentuhan ka sa mga kapatid mo. Paano bang gagawin dito, saan natin ipapa-check up, Papaturukan natin para, Hospital, alin. dadalhin sa ospital. Sige. Pero kailangan palusugin muna natin siya. Ibalik muna natin yung kanyang lakas kasi dati talaga nakahiga lang dyan. Halos hindi siya makabangon kasi lagi siyang nagugutom, hindi normal ang kanyang kain. Tapos yun nga, nandito lang siya, talagang
Mga kabarangay, si Tatay Renato, paborito po niya yung lechon manok. Tsaka si Tatay Renato, mga kabarangay, hindi talaga umaalis dito sa kanyang hinihigaan. Kung hindi mo siya tatawagin, hindi mo siya palalabasin, hindi talaga lalabas. Kaya nakakaawa po. Kahit na nagkanda putik-putik, magkalamok-lamok na dito, kung ano yung nangyayari, wala po siyang pakialam. Pero salamat sa Diyos, mula nung nakilala ni Daddy Frankie, natulungan natin. May mga nakapagbigay nakapag-abot ng kanyang ng tulong sa kanya. Unti-unti pong nagbabago ang kanyang itsura. Ayan. Dati-rati nung napuntahan dito mga kabarangay, takot na takot, parang ayaw makipag-usap. Hirap po siyang kausapin. Ayan. Tapos napakahaba ng buhok. Talagang parang walang pag-asa, pero ngayon may awa ang Diyos, basta tuloy-tuloy lang natin siyang maalagaan. At pag natapos na yung bahay, pag nailipat ko na po siya, dadalhin natin siya sa ospital para mapacheck up kung ano ang tama or ano magandang gawin kay tatay para manumbalik sa dati niyang katinuan. Kanin pa, tay? Gusto mo pang kanin? Meron pa. Ayan. Malakas kumain si tatay, mga kabarangay. Ayan. Okay yan? Okay. Lagyan natin ng sarsa para hindi mahirapan. Ayan. Ayan. Oh. Yung kapatid niya, kumakain pa yung isa? O kumakain din kasi binimpon namin kanina kasi nanginginig kanina. Kasi Sige, bigyan din natin ng pagkain yung kanyang kapatid. natapos lang namin. Yung kanin mo, okay na? Bigay ko na to sa kapatid mo, Yan. Pati yung isang kapatid niya, mga kabarangay, may sakit po ng diabetic. Inaalagaan na rin po. So, ito bigay ko sa mga pakibigay sa kanya Opo, salamat. para makakain din siya. Pag natapos na yung bahay mo, sasama ka sa akin, ha? Punta tayo sa doktor. Okay lang sa'yo? Ang makako pa. Ha? Ang makako pa. Oo. Hindi ngayon, sunod na mga araw na, ha? Bilis tumubo ng buhok ni tatay, haba na ulit. Pag lagi itong napapakain at laging napapaliguan, mag-iiba ang kanyang pakiramdam, magiging maayos. Meron mo siguro ng doktor dito Dalhin natin sa talaga, sa dapat na pagdalhan. Pag naturukan to, magiging okay na to. Kahit isang turok lang yan. Oo. Saan Depende. mga doktor dito sa Kasi noon yan, di ba nung nagkasakit yan, nandun kayo sa bayan. Oo. Pininom ng sleeping pills, 2. Oo. O tapos, ilagay So, okay na tay. Pahingi akong tubig para kay tatay. Masarap ba yung sabaw? Ayan. Nabusog si tatay, no? Ay, nandun yung tubig niya. Asan? Ay, ito. Ito tubig mo, inom ka. At ayan mga kabarangay, tapos na si Tatay Renato sa kanyang pagkain. Salamat sa Diyos, nabusog si tatay. Ayan.
Okay na tayo? Busog na? Ayan, very good. So, pagkatapos niyan tayo, maya maligo ka ha? At mga kabarangay, napakain na po natin si Tatay Renato at pupuntahan ko naman po yung bahay na pinapagawa natin para kay Tatay Renato para matapos na po. At pag natapos, mamimili na rin po tayo ng mga gamit at nang mailipat na natin si Tatay. So, tara mga kabarangay, samahan niyo po. Tay, alis muna ako ha? Tignan ko yung pinapagawa nating bahay ha? Okay. Nandito na po tayo sa bahay na pinapagawa natin para kay Tatay Renato. I-check natin, monitor natin kung ano pa yung mga kailangan, ano pa yung mga kakulangan. Yung bintana matatapos naman to ngayong araw na to, no? Okay, salamat. Although mga kabarangay, si foreman natin is wala, nag-lunch muna, pero parating din po siya. Almost done na po mga kabarangay, pintura na lang ang kailangan dito, tapos yung mga sliding window, kinakabit. Siguro, so ngayon pipinturahan, napasiminto na rin naman natin dito sa harap. At sunod natin gagawin mga kabarangay is mamimili na lang po ng gamit sa loob para kung ano yung dapat kailangan, higaan ni Tatay Renato, tsaka yung mga gamit niya pang kusina. Ayan, ang ganda mga kabarangay. Para hindi po siya mababasa pagka umulan. Ayan mga kabarangay, konting-konti na lang, konting tiis na lang, maililipat na natin si Tatay Renato. Ayan. Pinagawan ko rin siya ng maliit na sink dito mga kabarangay para pagka may mga hugasan, mga plato, mga kinainan niya, may lagayan at hindi makalat. At dito po, lalagay natin yung kanyang higaan, paganyan or paganyan. Tapos bibili rin tayo ng mga gamit po sa bahay, lamisa, tsaka upuan. Yun, may nabili naman na tayo mga higaan na niya. So, ang kakailanganin lang natin siguro dito, yung ilalagay yung mga gamit sa kanyang bahay. So, kung ano yung mga dapat na ilalagay. Yan. So, tingin ko yung mga plato, kutsara, ayun. Tsaka kanyang higaan, upuan, lamisa, para talagang maganda yung bahay niya. Hanggang sa manumbalik yung kanyang tamang pag-iisip. So malapit na po mga kabarangay. Ito yung bintana, sliding door na rin natin. At mga kabarangay, salamat po. Salamat talaga sa mga sponsor na tumulong sa first pabahay ni Daddy Frankie. Ayan, maraming salamat.
Tay, Oo. maganda yung bahay? Oo. Nagustuhan mo ba? Awal ito. Okay na yan. Oo. Masaya ka ba? Very good. Basta, lagi ka lang kumain, ha? Oo. Tapos pagka tumagal ng kaunti, punta tayo sa doktor. Ano? Okay ba sa'yo yan? Para gumaling na. Ayusin lang yung mga balat mo ito para ano? No? Sa kain lang ng kain, ha? Oo. Tapos magpipray tayo kay God, no? Tawag tayo parati kay God, no? Sakit dito. Masakit. O, kasi nagutuman ka, baka ulcer na to eh. Sige, hayaan mo pagka natapos tayo maglipat, pupunta tayo sa doktor para i-check up natin, no? Okay, sige. Ayan mga kabarangay, maraming salamat po talaga sa mga tumulong sa akin, sa mga nag-sponsor sa first pabahay ni Daddy Frankie. Pabahay para kay Tatay Renato. Kayo po ang nagiging inspirasyon ko kasi kahit hindi nyo po nakikita or hindi po kayo nakarating mismo dito sa ating tinutulungan, ay nagtiwala po kayo kay Daddy Frankie na sumuporta para sa mga kababayan natin na ngailangan ng tulong. Ayan. So masaya si Daddy Frankie mga kabarangay kasi nakikita natin na maganda po, maayos, matibay yung pagkakagawa ng bahay ni Tatay Renato. At gaya ng sinabi ko kanina mga kabarangay, kaunting tiis na lang po ay maililipat na natin si Tatay Renato. Ayan. So, maraming salamat po. Patnubayan tayo nawa ng Panginoon, ilayo tayo sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya. Ang inyong lingkod po, si Daddy Frankie, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat. God bless.